Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambayanan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan." Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinhagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambayanang ito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon sapagkat dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian ito. Ngunit, kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae, kumain, uminom at maglasing, darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. Ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda, ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. Ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Dahil nabanggit ko kagabi na hindi nyo maaasahan ng inyong mga anak pag kayo ay tumanda. Meron nag-comment at sabi niya, napakalungkot naman ang sinabi mo, Father, na hindi ko maaasahan ang aking mga anak pag ako'y tumanda. Sa palagay ninyo, ano po sa palagay ninyo? Pag sinabi niyo po ba sa inyong mga anak, "Anak, aasahan kita pagtanda ko," maasahan po ba siya? Magkaiba po yung kayo magsasabi sa inyong anak, "Anak, aasahan kita." At iba yung ang anak ang magsasabing, "Nay, tay, maasahan mo ako." Magkaiba yun. Magkaiba yung inuutusan sa nagkukusa. Magkaiba yun. Sabi niya, hindi po ba nasusulat sa kautusan na dapat ang mga anak ay aarugain ang kanilang matandang magulang? Saan nasusulat yon? Sa aklat ni San Pablo o sulat ni San Pablo kay Timoteo na ang iyong pananampalataya ay dapat nakikita sa pag-aaruga ng nakakatanda mong magulang. Ano ibig sabihin doon? Ang iyong pananampalataya.
Kaya ang tanong ay, may pananampalataya bang anak mo? Mahirap sundin ang kautusan kung hindi naman siya naniniwala sa gumagawa ng utos. Paano mo sasabihin sa iyong anak, anak, gawin mo ang pinagagawa sa iyo ng Diyos. Pero pag tinanong mo ang iyong anak, kilala mo ba ang Diyos? Paano ko sasabihin ng iyong anak, sino yung Diyos? Sino yung Diyos? Nung minsan, naglalakad ako sa Rockwell, nakasalubong ko isa sa benefactor ng aming seminaryo at sabi niya, kumusta ka na, Father Day? Kwento, maya-maya. Sabi niya, pagdasal mo naman ako. Sabi ko, bakit po? Nahihiya siyang magsabi, pero nasabi din niya. Sabi niya, sabi mo kasi, pamana na yung aming mga ari-arian habang kami ay malakas pa. Sabi ko, ano po nangyari? Nakademanda kaming mag-asawa. Sino pang nagdidemanda? Yung isa sa aming mga anak. Sariling anak ang nagdidemanda sa magulang. Bakit niya dinidemanda ang kanyang mga magulang? Kasi hindi niya gusto ang kanyang pamana. Kaya nabiro ko yung aming benefactor. Yan ang kinaganda ng mahirap. Sakit lang ang pinapamana. Diabetes, alta presyon, di ba? Hypertension, gout. Yan lang pinapamana ng mga mahirap. Hindi mo pinoproblema yung mana ng mayayaman. Of course, sinabi ko lang yun dahil gusto ko siyang patawanin. Pero bakas na bakas sa mukha niya ang kanyang frustration. Sino ba ang mga magulang na ayaw ang kanyang mga anak magkaroon ng magandang kinabukasan? Ang kabilin-bilinan ng aming mga magulang, wala kaming may papamana sa inyo. Kaya mag-aral kayo ng husto. At sabi ng aming mga magulang, one time yan. Pag bumagsak ka, wala akong ibang tuition pandagdag. Kaya mag-aral ka. Ang pinamana lang sa amin, ay aming mga pinag-aralan. Pinag-aralan. Alam nyo, hindi lang yan isang kwento. Dati, meron din isang ambassador na nakilala ko. Isinulat pa ang aking pangalan. Sinulatan pa niya ako. Na isa ako sa magmimisa sa kanyang lamay. Akala ko fake news eh. Kasi hindi pa patay, sumulat na eh. Di po ba? Ano? Nakita ko doon yung mga pangalan ng pari kung sino magmimisa sa mga araw na kanyang lamay. Isa doon, si Bishop Sok. Tinawagan ko si Bishop Sok. Nakatanggap ka ba ng ganitong sulat? Kasi nandito ang pangalan mo. Sabi niya, oo. At totoo ito. Ha? Hinahabili na niya kung sino magmimisa sa kanyang lamay. Kayo rin, baka gusto niyo sumulat na. Di ba? Kasi nung ako po ay nasa pilgrimage, namatay po ang nanay ng aking kaibigan, galit na galit siya na hindi ako makakapagmisa sa lamay ng kanyang nanay. Sabi ko, ano magagawa ko? Nasa pilgrimage ako. Di ba? Sana, Father, pag ako namatay, wala ka sa pilgrimage. Eh, sabi ko sa kanya, di-schedule natin. Di ba?
Walang nakakaalam. Kaya nga pinaghahanda tayo eh. Walang nakakaalam. But the sad story, hindi kami nakapagmisa sa lamay. Hindi kami nakapagmisa sa lamay. Nung namatay, meron siyang ibang kinuhang magmisa. Sabi ko kay Bishop, kailan tayo magsimimisa? Doon daw sa Pasiam. Sa Pasiam. O, edi, alam ko, pang-apat ako. O. Nung nilibing, sabi ko, saan ang Pasiam? Pinuntahan ko yung bahay. Kumatok ako. Sabi ko, ako po si Father Dave, ako po magmimisa ngayon. Sabi ng anak, walang misa-misa. Sabi ko, ano pong ibig sabihin? Walang misa-misa. Wala akong misa. Alam nga na ipagduldulan ko ang sarili ko, hindi po ba? Ay sige po, umuwi ako. Tinext ko ulit ang aking kaibigang obispo. Sabi ko, hindi ako pinagmisa. Sabi niya, ako din. Ano gagawin natin? Kanya-kanyang misa tayo. Baka mamaya, balikan tayo ng patay. Hindi pa ba? Ano ibig ko sabihin? Regardless how religious you are, you cannot expect that your children will obey. Unless, as the first reading have said, unless you allow them to be heirs of your faith. Not knowledge, but faith. Naway ipamana mo sa iyong mga anak ang iyong pananampalataya. Hindi lang yung iyong alam. Hindi lang yung pinagsisimba ang mga bata. Pinapakilala mo sa kanila ang Diyos. Because if you will not allow them to know the God you believe, they might only know the things to do, but they will not have faith. You cannot expect that your children will obey the law if they do not believe the lawmaker. Ano pong pag-uusapan natin sa gabing ito? Don't stop the blessing of God in your life. Make sure that your children will inherit the blessing that you have received. Make sure. If you commit sin, your family will suffer to the 4th generation. You look at the book of Genesis. But if you do good things, your family will be blessed on the 7th generation. It's either you will be the cursed or the blessing. So it's good that you decide, you, me, everyone decide that all sins should stop in me. All sins. Kung ano man ang mga minamana kong kasalanan, dapat matapos sa akin. Upang mga susunod sa akin, ang mamanahin ay pagpapala. Pagpapala. Let your children inherit the blessing because of the good things you have done. Whether you like it or not, my dear friends, as water seeks its own level, grace builds in nature. As water seeks its own level, pag binuhos mo ang tubig, aagos at aagos yan hanggang sa pinakamababa. Ganon din ang biyaya.
Sabi nga ni Santo Tomas, ang biyaya'y namumukadkad sa ating mga pagkatao. You cannot simply pray for grace. Grace do happen if we cooperate with God. So, as you look at yourself, as you dream dreams, as you try to soar high, look at your children. Anong ipapamana ko sa aking mga anak? Anong ipapamana ko sa aking mga anak? Look at your children. Imagine what they will be tomorrow. Imagine. Kaya nga, sabi ko, pinag-aaral mo kasi gusto mo siya ng magkaroon ng magandang bukas. First, inculcate to your children that learning is more important than grades. Learning is more important than grades. Comprehension is more important than knowing how to read. May mga taong marunong magbasa, pero hindi marunong umintindi. Di po ba? Marunong magbasa, pero hindi marunong umintindi. Do not touch wet paint. Ay, basa nga. Di ba? Hindi lang yan. Maraming ganyan. Ano ba ang problema natin? Nasira na ba dyan nyo? I guess nasira na, no? Na wala kayong inisip kundi CR. Walang mayaman, mahirap dyan. Walang pare-pare dyan. Pag sira, sira. Di ba? Palagi ko yung kinukwento eh. Ha? Pag sira ang tiyan mo, hindi ka namimili na sasakyan. Basta makasakay ka, makauwi ka. Di po ba? No? Ha? Hindi ka namimili ng CR. Dati namimili ka ng taxi. Ngayon kahit jeep na kakarag-karak, sasakyan mo. Di po ba? No? Ha? Kahit ikaw lang ang laman, ang upo mo, kalahati lang. Ayaw mo sumayad lahat, di po ba? No? Ang lahat ng iyong lakas, nando sa tubo. Di ba naranasan niyo yun, ano? At pag nalubak, alam mo ang pakiramdam, di po ba? Ano? At pag tumigil ang jeep dahil walang pasahero, gusto mong sabihin, mamang driver, bayaran ko na lang. Kasi kada kanto, tinitigilan, hindi po ba? Bayaran ko na. At pagbaba mo, walang importante. Kahit sinong tumawag sa'yo, mamaya na, di ba? No? Gustong-gusto mo yung asong sumasalubong sa'yo, alis ka dyan, sipahin kita eh. Di ba, anak? At pagpasok mo sa bahay, nak, ba't ang aga mo? Mamaya na, mama. At paghawak mo sa door ng CR, nakalock. Nakalock. Di ba? Bago ka pagpasok mo sa pinto mo, tinanggal mo ng botones eh. Binaba mo ng zipper eh, di po ba? No? Para pagpasok, bababa na lang kung ano man, di po ba? No? Nakalock.
At may kumakanta sa loob. Di ba? O, dali. Hindi naman niya naintindihan. Pagbukas niya, ano ba? Alis ka dyan. O, uupo ka. Nailabas mo. O, naalala nyo? Di ba? Ano una nyo sinabi pagkatapos? Kita nyo na, naalala nyo ang Diyos. Di ba? Salamat sa Diyos. Alam nyo kung ano ang mahalaga. Hindi tayo pwedeng sorry for the words, hindi tayo pwedeng magtanga-tangahan. Alam natin kung ano ang kailangan. Di ba ba? No? Magkakasama kami mga pari sa Mega Mall. Nasira ang tiyan ko. Dali-dali akong pumasok sa CR. Nailabas mo. Pagtingin ko, walang toilet paper. Nairaos mo, kaya lang, paano mangyayari? Walang toilet paper. Wala namang bidet. Aywan ko ba? Bakit may mga taong nag-uuwi ng toilet paper, no? May mga taong mahilig talaga. Hindi na sila nag-isip na darating ang araw, sila mangangailangan niya, di ba ba? Oh. So, ang tagal ko nagnilay ko. Tinext ko yung aking kasamang pari. Sabi ko, Padi, tulungan mo naman ako. Nasa CR ako. Walang toilet paper. Baka naman pwede mo akong dalhan. Sabi niya. Saan? Sabi ko, nasa 3rd floor. Sa kanan, building A. Oh. Kasi A and B, di ba? Oh. Nanonood pala siya ng sine. Ay di abala ka. Di ba ba? Nagpunta pa siya sa supermarket, bumili ng toilet paper, punta siya sa CR. Paano niya malalaman kung sino ako doon? Di ba? Alangan masabi niya, Father Dave, Father Dave. Ang hirap, no? Kaya sabi niya, Dave, Dave, Dave. Sabi ko, dito, dito. Di ba? Anong ibig ko sabihin? We suffer because people fail to comprehend. Hindi porke libre, pwede mo kunin. Di ba? Hindi porke libre, pwede mo kunin. Kilala niyo si Jokoy, di ba? Yung Amerikano, Pilipino na sikat na comedian. Sabi niya, nahihiya ako sa nanay ko. Kasi pag kumakain kami sa restaurant, pinapauwi yung mga tissue paper. Di ba? Ganun tayo eh. Anong kinabukasan? Again, you have to inculcate to your children that learning is more important than grades. In simple terms, tell your children to bring home educations and not simply diploma. Mag-uwi ka ng pinag-aralan, hindi lang diploma. Magkaiba yon. Sayang ang talino kung walang pinag-aralan. That you value learning, not just grades. Value learning, not just grades. Don't scold your children because their grades are low. You ask them, what have you learned? Sabi nga ni Don, nung dumating ako dito, 8 buwan ako walang trabaho.
Takot na takot ako. Nag-apply ako. Nakakuha ko ng trabaho, security guard. Ang sahod ko, mas maliit pa sa allowance ng misis ko. Hindi siya naapektuhan. Bakit? Mas mahalaga na ikaw ay may trabaho kaysa sa sahod na iyong natatanggap. Marami sa atin ayaw magtrabaho kasi ang baba ng sahod. Lahat gustong sumahod ng malaki na ayaw magsimula sa ibaba. Natuto siya. At dahil sa kanyang pinapasukan, nalaman niya bakit ang lalaki ng sahod na ito. Mga safety officer. O di nag-aral siya na safety officer. Umudlad ang buhay. He learned to value learning, not just about money. Third, don't inculcate on your children how to be best in their class, but be the best he or she should be. As I always say this, be the better person today than yesterday. Not with anybody else. Not with anybody else. Be the best who you can be today compared to yesterday. Because things are learned through practice. That's why I always say this. Discipline is never about punishment. Discipline is learning to embrace certain habits so that we will be able to live a life of excellence and distinction. It's about discipline. It's about discipline. My dear friends, my brothers and sisters, if you want your children to obey the law, let them learn and understand the lawmaker. They should value knowledge, not just knowing how to read. Value comprehension. Value learning, not just grades. There are more important than money. There are more important than money. Madaling magpamana ng pera. Pero hindi ng karunungan. Maiksi lang ang buhay. Si Ate Flor, nakilala ko, nagimbalo for the past 3 years. Sino ba nakakaalam na papanaw ang iyong asawa ng ganong kabilis? Wala nakakaalam, di po ba? No? Kaya nga yung mag-asawa, dapat hawakan yung mabuti yan. Madalas yung hawakan yung kamay ng inyong kabiyak. Seriously. Seriously. Think about this. How many Christmases do you think you still have? Seriously. Sa palagay niyo, ilang Pasko na lang meron kayo? Hello? Nag-iisip po. Di ba? Alam nyo, nung na-stroke ako, by the way, bago ako may stroke, nagpa-blood test ako. Ang ganda ng blood test ko. Sabi ng doktor, you're healthy. Alam mo, pag sinabayin ka ng doktor, healthy, feeling mo talaga healthy ka.
Maganda yung blood test eh. After 3 months, na-stroke ako. Nagmisa ng alas 7, nagkasal ng alas 3, papunta ng Mega Mall ng alas 5 kasi may kainan. 5:15, na-stroke ako. Ako ang nagdadrive. Bigla ako naduling. Sabi ko, sama ko, sandali lang naduduling ako. Sabi niya, baka vertigo. Hindi ito vertigo. Kasi umiikot ang buong daigdig. Umiikot ang buong daigdig. Pag vertigo. Ito duling lang. Pag pinikit ko ang mata ko, hindi naman ako umiikot. Hindi lang ako makakita ng maayos. Tinabi namin. Tapos sabi ko, parang wala nang pakiramdam yung mga kamay ko. Sabi niya, tingin ka sa akin. Tumingin ako, ngumiti ka. Ngiti ako. Bakit niya ako pinapakiti? Kasi kung stroke, tabingi ang mukha mo. Hindi naman daw tabingi. Tapos sabi ko, sabihin mo doon sa guard ng Mercury, ilipat ako sa likod. Tawagan mo si Marie para siya mag-drive na sasakyan. Bakit? Sabi ko. Sabi niya, wala nang pakiramdam ang bewang ko. Maya-maya, wala nang pakiramdam ang mga paa ko. Dumating yung guard. Sabi niya, Father, yapusin niyo ako. Hindi ko magalaw ang aking mga kamay. Ang tanong ko lang sa kanya, nakasuot pa ba ang sandalyas ko? Opo. Nilipat ako sa likod na sasakyan. Simula nun, hindi na ako naniniwala sa blood test. We tend to be complacent. Nobody knows. Nobody knows. If you will not teach your children how to survive, do you think they will survive? They will not. My dear friends, my brothers and sisters, kaya maghanda ka. Hindi mo alam kung kailan darating. Di po ba? Hindi mo alam. Sabi nga, may mga nagplano kagabi kung anong gagawin nila ngayon. Pero hindi na sila nagising. May mga taong kaninang umaga nagplano kung anong gagawin ngayong gabi. Pagkatapos ng Mission Pilipino. Pero hindi na sila umabot. Kayo, hindi ko alam. Di ba, no? Walang nakakaalam. What I'm trying to say, don't simply plan about yourself. Think of your children. Think not only of your future, but also of your children's children. Inculcate in them your faith. Inculcate in them the values. Inculcate in them what is more important, not just what is pricey. Maiksi lang. Maiksi lang. Nangangarap ako. Hindi naman masama na hingin sa Diyos na makapag-celebrate ako ng aking golden sacerdotal anniversary. Kinukwenta ko para makapag-celebrate ako ng aking 50th as priest. Dapat umabot ako ng 86. 86. 62 na ako ngayon. 86. Di ba? Kaya ang dasal ko sa Diyos, sana naman maka-87 ako, Lord. Sana naman maka-87.
Sabi nung isa, sa 86 ka magse-celebrate ng golden, bakit gusto mo maka 87? Natural. Alam nga naman pagka-celebrate mo, patay agad, di ba? Di ba? Siyempre, makapaghanda ka pa man lamang, di ba? Ano? Bakit ko ito sinasabi? Because very few among us really think of our tomorrow. Very few. We seldom think. Parents, what is in your mind as you look at your children? Anong laman ng inyong mga isipan? Di po ba? May kapatid ako. Ang isa sa anak niya is special child. Binata na. At least marunong na magluto ng pansit canton. Binata na. Pero ano sabi ng kapatid ko? Kung ipahihintulot ng Diyos, sana una siyang mamatay bago ako. Yun ang kanyang pag-iyak sa Diyos. Bakit? Paano ang aking anak pag ako ang nauna? Paano ang aking anak pag ako nauna? Only a mother could understand those words. Only a mother. We desire certainty, but the only certain in this world is uncertainty. That's why we need faith. If you do not know how to pray, what will happen to you? It's too late, my brothers and sisters. It's too late when you are already dying. And it's the only time you will learn to pray. Anong greatest learning ko when I had a stroke? I was in the emergency room. I can hear everything. I can talk, except I cannot move. I cannot even move my fingers, even though I was holding the rosary. I can hear the doctor saying, Father Dave might not make it. Sabi ko, ano kaya itsura ng might not make it, no? Di mo alam. Di ba? Anong greatest learning ko? Kahit gaano kadami ang iyong kaibigan, pag ikaw ay naghihingalo, ikaw lang. Kahit sama-sama kayo sa sa emergency room, ikaw lang yun. Pag mayroon ka nararamdaman, ikaw lang. Pag nag-aray ka, aray, ikaw lang yun. At pag ikaw ay namatay, ikaw lang. Nakukuha po ninyo? Baka akala nyo, sa dami ng kaibigan nyo, sasamahan kayo, ano ka? Solo ka lang. If you don't have Christ with you, then who will be with you? If you do not have Christ in your family, who will take care of them when you are gone? Do not forget, hindi dapat maiiwan sa iyang biyaya. Pray, ask, and know how should your children inherit the blessing. How should your children inherit the blessing? That is the presumption that they have a blessing to inherit. Di po ba, no? Eh kung wala ka namang ginagawang tama, ano ipapamana mo? Di po ba, no? That is the presumption. But what I'm trying to say, pwede ka magpamana ng sumpa or pwede ka magpamana ng pagpapala. As I've said earlier, stop the sin. Anong pinapatigil sa iyo ng Diyos kahapon o no isang araw?
kahapon, so that you can soar. Ano pinapatigil? So that they will not inherit the cursed. Make them inherit the blessing. It is important that they know the Christ, who is the source of all blessing. It is important that they know the lawmaker, so that they will fulfill the law. It is important that it's more important to have learnings than grades. My dear friends, my brothers and sisters, because you do not know the time. You do not know the time. Love, forgive. Love, forgive, and bless. Kaya nga, pag nagmimisa kami mga pari, palagi namin sinasabi yan, this will be my first, my last, and only Mass. This will be my first, my last, and only Mass. Look at your husband. Look at your wife. So that when you kiss him or kiss her, you kiss her with love. Sandali lang ang buhay. Maiksi lang.